Hello guys, ako nga pala si Maru Gabriel Puasa. Ito, ang topic ko ay counterintelligence measure. Passive defensive. Measure to take on to reduce the probability of the minimize the effect of damage caused by hostile action without intention or taking the active see also active defense. Ang sabi dito, ang passive defensor ay tumutukoy sa mga isang estratehiya o nag isang estratehiya na pagprotekta sa sarili at sa lugar sa laban sa pag-atake. Second, active offensive and active defense is the use of offensive action to maneuver an adversary and make an attack more difficult to carry out, slowing down or delaying the attackers so they cannot advance or complete their attacks. Increase the probability that they will make a mistake or expose their presence or reveal their attack vector. Ang sabi dito, ang active offensive ay tumutukoy sa mga estratehiya or action na naglayo ng direktang atake o manlunsan ng agresibong pag-atake. Next is police security. Police security are not sworn police officers, however, may carry firearms and are trained in police operational system, techniques, and the use of government radio network. Sabi dito, ang police security ay tumutukoy sa serbisyo o aktibidad ng isang sinasagawang kapulisan upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan at ng mga taong nasa paligid. At ang police security ay para hawlin din ng mga kriminal at saka mga kumakalaban din sa gobyerno. Next is civil security ay civil security ay isang strategy or nagdalayo na protektahan ang mga mamamayan at komunidad mula sa mga banta tulad ng mga kriminalidad o terorismo at iba pang nanganganib sa mga threats sa mga tao. Next is special operation. Ang special operation are defined are operations conducted by especially trained equipments, organized departments, or defense forces against strategic or tactical targets. It's for sure of that national, military, political, economic, or psychological objectives. Sabi dito, ang special operation ay naglalayon na nagpaplano na isagawa ang isang misyon o isang operasyon para magawa din at saka yung special operation ay bago sila pumunta sa laban ay kinakailangan nila ng mga kompletong kagamitan at saka mga training. Next is port portier. Okay. Port portier and travel security. It's referred to defense law and threat enforcement and terrorism activities that fall within the port of maritime domain. Sabi dito, ang port security ay tumutukoy sa isang strategy upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga daong kabilang pagbantay laban sa illegal o pagpapasok ng mga smuggling at iba pang mga mapanganib o mga threat sa bansa. Bago nila yun sinsuri mga gamit at saka mga illegal na hindi pinapapasok sa bansa. And saka yung travel security naman ay isang pinapatupad upang mapanatiling ligtas sa mga malalakbay. Ang ibig sabihin nun guys ay
pinapanatili niyang ligtas sa mga sasakay doon at saka mga pupunta sa iba't ibang lugar o bansa para para ma para ligtas silang dumating o ano pa mga na walang aberya or para hindi makapasok ang mga kriminal o mga terorismo. Next is censorship. Censorship, police security officers are not sworn the police officer or may carrying firearms. Sabi dito, ang pagkontrol sa pagbabawal o impormasyon at salita na idea o ilalaman na itinuturing na pangalan at sensitibo. Okay? Next is in A, national censorship. National censorship is a suppression of speech, public communication, or their information, and then may done on the basis that such materials is considered objectable, harmful, insensitive, or inconvenient. Censorship can be conducted by governments, private institutions. Sabi dito, ang protekta sa mga bansang seguridad, pigilan ang pagkalat ng impormasyon na maaaring magdulot ng mga kaguluhan. Next, military censorship. Ang military censorship is a type of censorship that is a process of keeping military intelligence and tactics confidential and away from the enemies. This is the use of encountering, especially military censorship and infantry during wartime. Ang sabi dito, ang military censorship ay isang pagbabawal na ipakala sa publiko para hindi magkos sa mga maraming kaguluhan at saka pwede rin magkos sa mga maraming threats kaguluhan kasi pwede nila malaman mga informasyon, mga plano at mga bagong kagamitan ng military. Next is civil security civil censorship, entering or leaving the circulation within the territories controlled by armed forces. Ibig sabihin nito, kinakailangan natin na mapanatiling ligtas sa mga dokumento, mga importanteng dokumento, tsaka mga sensitibo para hindi magkos sa mga kaguluhan at pwede rin makuha ng mga kalaban ng mga ganyang files at saka mga importante informasyon. Next is field and press censorship. Ang field and press censorship ay pag-control o papalagan o limit lamang sa pagbigay ng mga informasyon. Yung mga news, nininimata lang niya mga balita o ano pa mga informasyon para hindi makuha mga informasyon na pwedeng gamitin ng kalaban. Next is prisoner rights censorship. Ang sabi dito, ang prisoner rights censorship ay naglilimit sa mga impormasyon upang maiwas ang pagkalat ng sensitibong impormasyon para maaaring magdulot ng mga mapanganib at presensya ng militar o seguridad ng mga bansa. Yun ang prisoner censorship. Next is DL measure. Ang DL measure is a military operation referred to or action or employed to prevent or enemies the adversary and acquiring information from using system, facility, or equipment. Their preventions action could be physical destruction, electronics damage, encryption,
or other types of obfuscation. Sabi dito ay andin yan